Magandang gabi mga kaibigan, welcome sa ating channel. So, mainit na naman ang pagdinig ngayong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinalakay ang mga alegasyon may kaugnay sa umano'y pagbanta laban sa Pangulo, pati na rin ang mga video at pahayag na hindi ko na i-discuss ito. Yung main na i-discuss lang natin dito is yung pagbabanta ni Sara Duterte, yung statement ni former Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Marcos. So, narito ang mga mahalagang pangyayari sa day 2 ng impeachment trial. So, ito yung threat ni Sara Duterte kay President Marcos, First Lady at former Speaker Romualdez. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, ayon sa prosecution, ang pahayag na ito ay mga ebidensya na iniharap bilang suporta sa kanilang kaso. So, ipinaliwanag dito kung paano sinama sa presentasyon ng kanilang mga testigo at iba pang ebidensya. Samantala na nanatiling itinanggi ng kampo ni Sara Duterte ang mga alegasyon na ito at iginiit na mayroon silang legal na depensa sa mga paratang. So ito naman yung pangalawang video na ipapakita ko yung threat kay Martin Romualdez. By those in positions of power. This is not I-back just lang like natin guys. panalita. Duterte admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. So, nagbigay ng pahayag si former House Speaker recognizing in impeachment proceedings. Pinaliwanag niya ang naging papel ng Kamara sa proseso at binigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa itinakdang constitutional process. Ang kanyang pahayag ay nagbigay ng konteksto kung paano umusad ang impeachment complaint bago ito umabot sa Senado. So yung panghuli, yung statement naman ni President Marcos Jr. Na halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hantong sa ganitong drama. Kundo at Medyo sa House of delayed lang, Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok yan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot,
nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara. So, naglabas din ng opisyal na pahayag ang Pangulo kaugnay sa isyong naging bahagi ng pagdinig. Ang prosekusyon ay nagbigay ng kanilang interpretasyon sa kahalagahan nito sa kaso, habang ang depensa ay may sarili ring pananaw sa mga isyong inilatag. So, sa sa kabuuan, ang naging sentro ng kalawang araw ng impeachment ay yung mga video evidences, yung pagbabanta, yung statement ni Martin Romualdez at yung statement ni President Marcos. Ito yung may kaugnayan ito sa impeachment complaint nung nakaraang taon. So, magpapatuloy ang prosecution na maglalatag ng kanilang mga ebidensya habang inasahang maghahain din ng detalyadong tugot ang depensa sa mga susunod na pagdinig. So, habang nagpapatuloy ang impeachment trial, inaasahan nating mga karamihan na marami pang mga testigo, dokumento, at argumento ang ihaharap sa impeachment trial na ito sa Senate Impeachment Court. At kung may mga development, patuloy kami na magbigay ng mga update. At kung nagustuhan nyo din itong video na ito, huwag nyong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-click ang bell notification para sa mga susunod pang mga video. At bukas ay ikatlong araw ng impeachment trial ni Sara Duterte.